Hello beautiful mommies and daddies, kumusta po kayo? For today's episode ay ating alamin kung ano nga ba ang white means, mga dahilan ng pagkakaroon nito at kung ano ang iba't ibang mga senyales na sinasabi sa pagkakaroon ng discharge. So alamin kung ano ang white means at iba pang mga discharge na nakukuha bago magka-period. So, una mo nating pag-uusapan ay kung ano nga ba ang white means. Ang white means guys ay nakukuha bago ang period at kilala bilang leukorrhea. Ito ay gawa sa mga likido at cells galing sa ari ng babae. Maaring magiging bahagyang kulay dilaw ito. So, ang bahagi ng menstrual cycle na lumalabas, ang white means ay ang luteal phase. So, kung saan ang hormone na progesterone ay tumataas ang bilang sa katawan ng isang babae. So, sa pagtaas ng progesterone, ang discharge ay nagiging tila sipon na malabo ang kulay. So, maaari itong gamitin bilang natural family planning strategy. Ang manipis at stretchy na discharge ay nangangahulugan na maaaring magbuntis ang babae. On the other hand, ang makapal na discharge ay senyales na infertile cervical mucus. So, ngunit dapat natandaan na hindi 100% safe ang natural family planning na ito. May chance pa rin na mabuntis dahil matagal na bubuhay ang sperm sa loob ng katawan ng isang babae. Ano ibig sabihin ng pagkakaroon ng white means? So ayon sa pag-aaral, normal lang sa mga babae ang pagkakaroon ng white means. So maaari rin itong gamitin upang malaman kung fertile ka. May isang way kung saan titingnan kung gaano kaslimi ang white means ng isang babae upang malaman kung fertile siya. So makakatulong ito sa mga babae na gusto nang magbuntis at magkaanak. Ngayon ipag-uusapan naman natin ang mga maaring sanhi ng white means. Ang mga iba't ibang sanhi ng pagkakaroon ng white means ay ang mga sumusunod. So una is yung natural na parte ng menstrual cycle, ang white means bago magkaroon. Ang indikasyon ng white means bago magkaroon ng period ay normal na bahagi ng menstrual cycle. So ang discharge na ito ay tinatawag din na egg white mucus dahil sa pagkahawig nito sa hindi pa nalulutong puti ng itlog. Pero guys, walang amoy ang discharge na ito. Number 2, kapag may white means ba magkakaregla na? Dahil parehong bahagi ng menstrual cycle ang pagkakaroon ng whites, maaaring indikasyon ito ng nalalapit na pagkakaroon. Ang white means ay makikita bago at pagkatapos ng inyong menstrual bleeding. Number 3, ilang araw ang tinatagal ng white means? So, maaaring ilang araw ang tinatagal ng white means discharge ng isang babae, lalo na kung nasa normal siyang menstrual cycle na 28 days. Kung ganito ang kanyang kondisyon, ay maaaring tumagal ang white means sa loob ng 4 na araw o base sa kalendaryo ay mula ika-10 hanggang 14th days ng cycle. So, pagkatapos ng ovulation. Number 4, white means pagkatapos ng menstruation. Bahagi rin ng natural na daloy ng menstrual cycle ang white means pagkatapos ng menstruation. Ang vaginal discharge na ito ay nilikha ng glands sa cervix at vagina ay naapektuhan ng pagbabago ng hormones. Ang white means ay maaaring lumitaw pagkatapos ng menstrual bleeding ng babae. Sa phase na ito guys ay nagsisimula ng tumaas ang estrogen levels para sa paghahanda ng inyong katawan sa ovulation. Number 5, pag-inom ng birth control pills. Ang pag-inom ng birth control pills ay nakakapagpabago sa hormonal levels ng isang tao. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagiging side effect ang pagkakaroon ng white means. Number 6, yung pagkabuntis. Sinyalis ng buntis ang white means na nailabas bago ang period. Kahit nasasabing mas malapot ang white discharge sa buntis, mahirap suriin ang pagkakaiba ng white discharge sa buntis at discharge na natural na bahagi ng menstrual period. 7, pagkakaroon ng sexually transmitted infection or disease or tinatawag nating STI or STD. Ang mga STI na gonorrhea at chlamydia ay kilala bilang hindi nagbibigay ng sintomas, ngunit maaari maging sanhi ng madilaw na discharge. Ang trichomonas naman ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng maberde o madilaw na discharge na may malansang amoy at kaakibat na pangangate. 8, pagkakaroon ng yeast infection. Ang pagkakaroon ng yeast infection ay maaaring mangyari ng biglaan nang walang kinikilalang sanhi. So, malapot na puting discharge na nailalabas kapag mayroong yeast infection ang isang babae. So, nagdadala rin ito ng pangangate at mainit na pakiramdam sa vulva. Number 9, yung bacterial vaginosis.
Ito ay isang impeksyon na nakukuha kapag nagbago ang natural na balanse ng bakterya sa ari ng babae. So, hindi pa malinaw ang sanhi, ngunit naiugnay sa paninigarilyo, douching, at pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Iba't ibang uri ng vaginal discharge. Ang bawat kulay ng vaginal discharge ay maaaring senyales ng iba't ibang health issues. Una is yung white or puti. Ang white discharge na lumalabas minsan na thick ay isang common na discharge. So, ibig sabihin nito na nakasimula o patapos ka na sa inyong menstrual cycle. Tandaang normal lamang ito kapag ito'y walang kasamang pangangate. Sapagkat kung mayroong white discharge na makapal, ay maaaring indikasyon ito ng yeast infection. So karamihan ang pagkakaroon ng yeast infection sa mga buntis, pero maaari ding magkaroon nito ang sinumang babae. Kaya naman guys, ay mahalagang magpakonsulta sa doktor kung tila cottage cheese ang white means at may kasamang sintomas ng pangangating, paghapde at pananakit sa hari tuwing umiihi o nakikipagtalik. Number 2, yung clear as stretchy discharge. So, ibig sabihin lamang ng discharge na ito ay maaaring nag-ovulate ka. So, ito ay tinatawag na fertile mucus. Normal at healthy ang clear white na discharge, lalo na kung mild lang ang amoy nito. Number 3, clear at watery na discharge. So, maaaring magkaroon ng discharge na ito sa iba't ibang panahon ng ating menstrual cycle. At maaari mo rin itong mararanasan kapag ikaw ay katatapos lamang mag-exercise o gumawa ng mga mabibigat na bagay. Number 4, yung dilaw, yellow, verde, or green na discharge. So, kapag mayroon kang discharge na ganito ang kulay, ay maaaring indikasyon na ito na mayroon kang infection. So, lalo na kung ang discharge na ito ay thick at clumpy, katulad ng cottage cheese, o kaya naman ay may mabahong amoy nito. Agad na kumonsulta sa doktor kapag napansin na ganito ang kulay ng iyong discharge. Maaari kasing sintomas ito ng sexually transmitted infection tulad ng chlamydia. So, lalo na kung may kasama itong sintomas ng pamumula at iritasyon sa ari. Number 5, brown na discharge. Ang pagkakaroon ng brown na discharge ay maaaring mangyari kapag malapit nang matapos ang iyong regla. So, ibig sabihin nito ay nililinis ng inyong katawan ang iyong vagina mula sa pagkakaroon ng regla. Kung magkaroon ng brown discharge habang ikaw ay buntis, ay agad na kumonsulta sa iyong doktor para makatiyak kung ano ang sanhi nito. Number 6, yung gray na kulay. Ang kulay abo o gray na vaginal discharge ay maaaring sintomas ng bacterial vaginosis. So, vaginal infection ito na maaaring may malansang amoy. Mas matapang ang amoy nito tuwing pagkatapos magipagtalik. Ang vaginosis ay dulot ng imbalance ng good at bad bacteria sa ari ng babae. So, mahalagang magpatingin sa doktor kung nakakaranas nito. Number 7, spotting na dugo o pink na discharge. Ang pagkakaroon ng tila spotting na discharge sa babae ay maaaring mangyari sa mid-cycle ng kanyang menstruation. So, pwede rin itong mangyari kapag siya ay nag-ovulate. Maaari rin itong mangyari kapag nasa unang stage ang babae ng pagbubuntis. Yung number 8, yung red. Kung ikaw ay buntis at nagkaroon ng pulang vaginal discharge, agad na pumunta sa doktor para sa immediate medical attention. So, lalo na kung matindi ang bleeding at mayroong clots at nagkakaroon ng cramping at abdominal pain, pwedeng miscarriage o ectopic pregnancy ang sanhi ng bleeding. Subalit maaari din itong less serious ang dahilan. Bakit may amoy ang white means? Maaring ikagulat ng ibang tao kung bakit may amoy ang white means dahil sa mga TV ads at di sapat na edukasyon tungkol dito. So, di natin nalalaman na maaring normal ang pagkakaroon ng amoy ng white means. So, tahanan kasi ito para sa milyon-milyong bakterya ang ari ng babae. At ang bacteria makeup na ito ay maaaring magpabago-bago sa loob lamang ng ilang oras kada araw. So pa, ang groin ay puno ng sweat glands. So, hindi nakapagtatakang may amoy ang ari ng babae. Ngayon din ang nailalabas na white means. May mga iba pang dahilan ang pagkaroon ng amoy nito, depende sa amoy ng white means. So, kumonsulta sa doktor kung may napansing hindi na normal ang amoy ng white means. Ang discharge bago ang period ay maaring maggulay dilaw, habang brown naman matapos ang period. Ang pagkaroon ng spotting o brown na discharge sa panahon ng inaasahang means
ay maaaring senyales ng pagbubuntis. Normal ang whitening sa mga kababaihan at maaari ding makita ang senyales ng pagiging buntis sa kulay ng vaginal discharge ng isang babae. Nagbabago ang tipikal na manipis, clear at mild-smelling na white means kapag buntis ang babae. So, maaaring mas marami ang vaginal discharge at magbago ang consistency, thickness at dalas ng paglabas nito sa parte ng babae kapag buntis. Kung 1 week or 2 weeks nang delayed ang regla dahil sa conception, magsimulang mapansin ang senyales na ikaw ay buntis sa iyong white means. Sa umpisa guys ay tila normal o typical na white means lang ito. So habang lumilipas ang mga linggo ng iyong pagbubuntis, ay mas magiging kapansin-pansin ang pagbabago sa lapot, kulay at amoy ng white means. Sa huling trimester ng pregnancy ay mas marami ang ilalabas na vaginal discharge ng iyong ari. So pwede ring mapansin ang pagkaroon ng mucus na may kaunting dugo. Normal naman ito kapag malapit ng manganak at hindi dapat na ikabahala. So dagdag pa rito guys, kapag napansing tila kulay brown ang iyong vaginal discharge, ay mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. However, karaniwang hindi naman ito dapat ikabahala, pero mahalaga ang dobling pag-iingat kapag ikaw ay buntis. So bakit nagbabago ang kulay ng vaginal discharge ng buntis? Nagkakaroon ng changes sa kulay, lapot, at dami ng vaginal discharge ng babae kapag buntis dahil sa pagbabago sa level ng hormones. Aapekto rin ang pagbabago sa cervix ng babae during pregnancy sa vaginal discharge. Kapag lumambot na ang cervix at vaginal wall, ay nagpo-produce ang katawan ng babae ng excess na discharge bilang proteksyon mula sa infeksyon. Pwede rin namang ang dagdag na dami ng white means sa buntis ay dulot ng pag-press ng ulo ng baby sa cervix kapag malapit ng manganak ang isang babae. So, kailan kailangan magpasuri or magpa-check up sa doktor? Ano man ang kulay o katangian ng discharge ng isang babae, ito ay nailalabas upang panatilihin ang kalusugan ng ari. Hanggang walang pakiramdam na sakit, pangangati o pamumula, ang discharge ay masasabing normal. Magpasuri sa doktor kapag nakakaramdam ng mga sumusunod, sakit o pagkabalisa sa bandang ari, pagpapantal o pagsusugat na walang kasamang discharge. Sunod, yung makapal at tila may buo-buo na discharge. Malakas o hindi maganang amoy sa ari, pamumula at pamamaga. Ang pagkaroon ng pagbabago sa discharge habang sexually active ay maaaring sintomas ng sexually transmitted infection. Kapag hindi nagamot agad, ay maaaring magiging sanhi ng iba pang mga problema sa kalusugan tulad ng pagkapaog. Paano mapanatili ang malusog na ari habang ikaw ay buntis? Maaring mapanatili ang pagkakaroon ng malusog na vagina kahit na ikaw ay buntis sa pamamagitan ng mga sumusunod. So, Iwasan ang dosing. Number 2, magsuot ng panty liners para ma-absorb ang labis na discharge. Number 3, pagkatapos umihi, punasan ang genital region mula sa harap patungo sa likod. So, magsuot ng breathable at comfortable underwear. Huwag gumamit ng tampons. Unscented na personal care products at feminine hygiene items lang ang gamitin. So, tuyuin ang maayos ang ari matapos maligo o mag-swimming para maiwasan ang build-up ng bakterya. Iwasan ang pagsusuot ng masasikip na jeans at nylon pantyhose dahil nakapagpapataas ng risk ng infeksyon. Kumain ng mga probiotic na food at mag-take ng supplements na safe during pregnancy. So, makatulong ito para mabalanse ang bakterya sa iyong vagina. Iwasan ang pagkain ng matatamis dahil nakapagpapataas ito ng risk na magkaroon ng yeast infection. Kumain ng masustansyang pagkain para mapanatiling malakas ang immune system. Higit sa lahat ay kumonsulta sa iyong doktor kung mayroong mga sintomas ng infeksyon na nararanasan. So, mahalaga ito kung ikaw ay buntis at nakakaranas ng unusual discharge. So, maaring irekomenda ng iyong doktor ang pag-inom ng antibiotic na ligtas para sa buntis. Tandaan guys na kapag hindi nagamot ng infeksyon ay maaaring humantong ito sa komplikasyon na magdudulot ng negatibong epekto sa iyong kalusugan at sa sanggol sa iyong sinapupunan.
Sana ay may natutunan kayo sa naging topic natin ngayon. At kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka, like this video, pag-subscribe na rin ang ating channel para always ka updated sa mga susunod pa nating usaping pagbubuntis. So maraming salamat sa pagsama sa akin for today's video. Stay beautiful, mommies. Hope to see you on the next video. Bye-bye! Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain might me